Hi! I am Shello and welcome to my digital diaries. Yan lang po kayo and watch till the end of this video. Hi! Ngayon lang tayo nakapag-vlog guys kasi natulog ako maghapon. Pagkagaling ko sa trabaho, natulog na ako. Pagod na pagod ako kanina sa duty ko. Dami namin ginawa. Ang dami kong activity ginawa dun sa bata. Yung maleta nga, iniwan ko na muna dun sa nursery. Kasi pagkagaling namin sa sa bahay ng mga bata, bumabalik pa kami ng nursery para mag-out. Pero yung iba hindi na bumabalik Pero ako, make sure ko na makapag-time out ako para walang issue pag sumahod tayo. But anyway, ang gagawin ko pala ngayon ay lilinisin ko yung ating fridge kasi for sure bukas ay mag-grocery yan kami. Tignan nyo naman ang ating mga anik-anik sa ref. Wala na naman sa ayos kasi nga ilang linggo na rin tong hindi na aayos. Mga 2 weeks na siguro kada grocery, salpak na lang ng salpak. Pag nag-grocery kami weekly, diba? Tingnan nyo, mga tinapay, wala sa mga organizer. So, aalisin natin itong lahat. I-organize natin yan. So, isa-isahin natin itong mga container. Ito para to sa sa pusa. Ito naman, dry. Yung sa yan, sa Indian food yan. Nakalimutan ko yung tawag. Ito ay yung mga cubes ko. Tapos, ito yung nuts na nilalagay sa ng mga Arabic food, sa kanin. Minsan kasi naglalagay sila ng nuts sa kanin nila. Cheese, alis muna natin yan. Itong mga sauce na to, tatapon ko na to. Yung mga may container na ganito, pampasikip lang to sa fridge. May tomato sauce. Ano to? Ano ba to? Ay, ito yung gamot ni best friend. May nag-chat kasi. Gamot to ni best friend. Alam nyo ba kung para saan to? Sa niya to? Dito, ini-inject niya dito. Nirecommend to nung kapatid niya. Sabi ko, safe ba yan? Kasi si best friend may dito. May mga sumasakit hanggang sa baba ng kanyang leg. So, nahihirapan siya pag gabi. Sumasakit. Tapos yun, ini-inject niya yun dito sa kanyang pili. Pero sabi niya bumalik naman daw yung sakit. Tapos, yung ating mga paste. Alisin na natin. So, pwede pa to. Pwede pa to. Yung iba kasi guys, na yan. May mga expiry na. Kaso, tinitingnan ko muna yung mga texture nila, yung amoy, yung lasa, bago ko itapon. Pag pwede pa, ginagamit ko pa. Ito, Diyos ko, tingnan nyo, mga buro. Mahilig yan sila sa mga buro. Sila, best friend, yung lahi nila. Mga buro-buro. Tapos, ito, aalisin ko na to. Hindi naman to nagagamit. Oil nila to Ang ating, bagoong. Alamang. Tignan nyo. Itong mga to, mga spread. Yan. Mga dressing. Mahilig yan sa best friend sa mga dressing. Ranch, burger, yan. Tapos cheese, mayo. Ito, alam nyo ba to guys? Kaya tagal-tagal, wait lang. Sara natin. Kaya tagal-tagal na nito. Alam nyo ba dati, nag-aalaga kami ng betta fish. Nung una, sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng betta fish. Tapos bumili kami. Nilagay namin sa maliit na aquarium. Tapos naglagay kami sa isang container, babae lalaki. Kaya sabi ko, gusto ko partner. So ang nangyari, sabi ko parang may mga dumi-dumi yung natin, yung ating lalagyan ng isda. Ala guys, yun pala nangitlog. Alam nyo, para na silang mga butete. Ala, ang dami palang mangitlog nung yung betta fish. So, ang nangyari, nag-alaga si best friend ng betta fish. Hala, nauwi na tayo sa betta fish. Maglilinis ako ng fridge. Basta yun, nag-alaga kami.
Ang dami. Pag inalagaan pala yun guys, isa-isang container, kailangan bukod-bukod sila. Eh, ang dami kong mga itlog. Tapos, anong nangyari? Yung makeup room ko, may makeup room ako dati sa Discovery Garden pa kami nakatira. So, merong isang parang storage. Ginawa ko yung makeup room. Inalis namin yun. Ginawa namin betta fish room. Kasi bawal pala yun sa ano, bawal malamigan. Kaya kinulong niya. Eh di, dumami ng dumami. Alam nyo, nakapagbenta pa kami nun dito. Sumali siya sa mga kabayan group na nagbebenta fish. Tapos nagtinda kami. Ito yung brine shrimp. Yan. Inaalagaan yan. Itlog to guys. Tapos, pag na-hatch, para silang maliliit na hipon. Yun yung kinakain ng betta fish. So, nag-aano siya nito. Pwede pa to. Ginagamit niya nga ito eh. Mag-aalaga nga siya ulit, magpapahatch siya ulit. Para dun sa niya naman, sa mga isda niya naman sa aquarium. Papakain niya. But anyway, yun yung kwento nung nag-alaga kami ng betta fish. Kaya may brine shrimp kami dyan. Itong mga chocolate na to, itatapon ko na to kasi hindi naman nakakain, guys. Tingnan nyo. Binili pa namin to nung nandito si Ate Shane. Pinibest friend, masarap daw. Di naman masarap. Kaya tigas-tigas. Hugasan ko rin to. Alisin natin isa-isa, guys. Kasi, lilinisan natin ang bawat sulok-sulok ng ating ref. Tingnan nyo, ang dugyot, guys. Ang dumi. Nakikita nyo. Ang dumi yan. Tingnan nyo. O, diba? Ang gulo. Dito. Yarn. Magulo yarn. Yung mga gulay, yung mga kung saan na lang sinalpak. Tapos, ang dumi-dumi. O, ganyan ang nangyayari kapag napapabayaan ko yung fridge namin. Wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang. Pag tinamad ako, dugyot ang lahat. Hindi nyo yung maaasahan si Bethan sa paglilinis. Tapos, pag napabayaan ko yung bahay, ako lang din yung mahihirapan kasi. Ako lang din yung maglilinis. Kaya as much possible, kailangan na maintain ko yung bahay. Tignan nyo yung mga bread nasa labas. Bawat bread kasi guys, may mga container yan. May mga organizer akong nilagay. Pag siya yung kumain, lalagay niya na lang yan dyan sa sa labas. Hindi niya yan ibabalik. Minsan nakakapagod din. Nagre-reklamo yan. Gabi na guys, tingnan nyo siya nakatulog. Nagihilik na doon. Hindi ko to kasi, ayoko kasi pag mag-grocery kami, sara muna natin. Pag mag-grocery kami, hindi ko alam kung saan ko isasalpak yung mga pinamili. Kaya gusto ko, bago kami mag-grocery, naka-organize yung mga gamit dito sa loob ng fridge para alam ko kung saan ko sila isasalpak. Pag ganyan kagulo, hindi rindido ako. Magulo ang utak ko. Basta pag may magulong parte ng bahay, magulo ang utak ko. Etong saging na to guys, hindi ko malaman kung paano ko ba to lulutuin. Hindi siya mahinog-hinog. Kala ko saba. Hindi pala to saba. Ano kaya to guys? Ano kayang to? Ano kayang saging yan? Hindi siya nahihinog. Ilang linggo na to? 2 linggo na yata to. Nilagay ko na sa labas lang. May isa nga doon nasa labas. Ito. Tignan nyo guys, hindi pa siya hinog. Ito yellow na siya. Lalabas ko ulit to. Nilagay ko sa fridge kasi merong binalatan ko. Baka ako mag-cause ng yung maliliit na langaw. Ito yellow na. Titingnan ko mamaya kung mabubuksan ko na at makakain ko na siya ng hilaw na hinog na ganyan. Tignan natin kung nahinog. Etong mga to, may mga laman pa, yarn. Tingnan nyo yung mga tinapay, nandito lang sa labas. Maninigas to kapag ganito. Kaya, kailangan nasa lalagyan sila. Kaso nga, pag yung isa ang kumain, walang kaayusan. Mga ginayat-gayat na ayan siya yan, Pag ako ang magagayat ng mga ganyan, nilalagay ko sa ziplock. Pag siya, lagay niya lang yan dyan sa labas. Ay, nabulok na yung sitaw ko, Sabi ko, isasama ko to sa pakbet. Na na siya. Binabad ko kasi sa tubig.
Kasi parang nagkaroon ng molds. Eh, nabulok din. Ayan, tapon ko na to. Mga tira-tira guys, baka itapon ko na lang. Katulad nito. Nagpininyahang manok ako. Gulay na lang to eh. Tatapon na to. Ay, dilis guys. Tapos, may maliliit din akong hipon. Ano ba ang tawag dito guys? Hibe? Hibe ba yung ganito? Or iba pa yung hibe? Raisins. Nilalagay din nila yan sa kanin nila. May chips. Tapos, eto. Alam nyo ba? Si Ate Shane, nung nandito, nag-bake siya ng brownies. Hanggang ngayon nandito pa. Hindi ko naman tumakain ng buo. Kasi nga, ang taas ng calorie nito. Pag ito lang yung kinain ko sa isang araw, ubos ang kalahati ng calorie budget ko sa isang araw. Siguro kakainin ko to kapag spoiled day ko, pag Saturday. So, kakain ako ng isang bar. Ay, may tokwa pa pala ako. Hala, nasira na yung tokwa. Nasira na yung tokwa ko. Ay, oo, nasira na yung tokwa. Hala, tatapon ko na to. Ito naman ay mga cookies. Galing to sa school, guys. Kasi sa trabaho namin, guys, pwede kaming kumain. May mga food yung mga bata at saka staff. So, libre ang pagkain namin dun. Kung gusto mo, yun yung kakainin mo araw-araw. Araw-araw naman iba ang menu ng mga bata. Tapos, nasa sayo kung kakain ka doon or magbabaon ka. Pero ako, nagbabaon ako lagi. Kasi minsan hindi ko gusto yung pagkain ng mga bata. Mga pagkain nila, pasta, pizza, rice, chicken, mga ganun. Butter chicken, mga ganun. Kaya minsan kumakain din ako doon. Pero nung pag nagda-diet ako, hindi ako nakain doon. Ganda nito guys. Lalagyan ng egg. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ikasa yung egg. Dalawa yung ganyan namin. May laman to pala itong isa. Ay! May prutas pa. Ayan, may laman pa. Gumugulong-gulong yan siya guys. Pag maliit lang yung itlog, mahirap lang siyang bumagsak. Kailangang a-arrange nyo pa. So, punuin natin yan mamaya kasi may itlog pa tayo dito sa basket. Kasi ito guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, walang laman diba? Kasi dapat nandito yung mga tinapay niya. Pag siya kumain, hindi niya nilalagay, hindi niya binabalik dyan. Ilalagay na lang, bubuksan na lang, hindi pa magawa. Tapos dito naman yung mga cheese niya. Nilagyan ko nga ng bawat container kasi naririndi nga ako lagi siyang binabalandra lang kung saan saan. Eh may lalagyan na, ganun pa rin ginagawa. Nagre-reklamo talaga yan. Nakakapagod lang kasi guys. Alam niyo yun, na ikaw na lang lagi yung naglilinis. Ayan, yung mga tinapay ko, ayan akin yan. Nasa yan, nasa lalagyan. Pero pag kumuha siya dyan, hindi niya din dyan binabalik yan. Maganda yung may mga organizer na ganito guys. Para maayos yung fridge nyo. Ito, salad niya to. Hindi niya naubos, tapon ko na rin to. Guys, sabi ko sa inyo, pink ang mga gamit namin dati. Isa to sa mga collection ko dati, yung mga tray. Color pink. Ay, sobra ang lamig ng ngayon, ng rep. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Nanigas na si cucumber. Oh, may yellow na. Babawasan ko yung lamig ng rep natin. Ayun nga, sabi sa inyo, ay may mga pink akong mga gamit. Yung iba hindi ko pinamigay, yung iba hindi ko tinapon. Kinip ko kasi, katulad nito, magagamit pa naman namin. So, yung ibang mga veggies, fruits, nilalagay ko dito kasi minsan hindi kasya doon sa my chiller. Kaya may mga ganito kung mga organizer. Malaking tulong to sa akin itong mga ganito. Wala, ang dami naming mansanas. Shake ko to guys. Try nyo guys, samahan nyo ng banana, tapos milk. Masarap to. Na-try ko na yan dati. So, sa susunod na mga araw, gagawa tayo ng shake. Apple banana shake. Ito yung orange, para namin yung mandarin. Yung madali lang buksan. Pero pang pang juice. Uy, may kamote pa ako. Magkakamote ako bukas kasi back to zero tayo bukas ng pagkakaldef. Ang laki ng nakain ko today. Tingnan nyo
bumalik na naman yung tiyan ko. Ito guys, gagantuhan kami ng, what is this, ng banana. Okay lang to kasi pinifreezer ko to pag ganito na. Yan yung sineshake ko. Ginagawa kong shake. So mamaya ilalagay ko na yan sa freezer para pag nag-shake ako, ice yung ano niya, yung texture niya. Maganda siyang i-blender. Ito yung mga catcher ko. Halimbawa, ay katulad nito, ayan, nabuksan na. Ito, nabuksan na, hindi na ubos. Ito din, chocolate na to. Nabuksan na, hindi na ubos. Share ko yan para hindi siya sabog-sabog sa ref. Ayan, naka-ano pa rin siya, naka-container pa rin siya. May cucumber pa dito, nagsapin-sapin na. Yun ang mahirap guys kapag ano, hindi nga organized. Kapag what is this? Kapag namalengke kami, nag-grocery, nagkakadoble-doble ang mga bagay-bagay. Katulad nito, may cauliflower pa. Siguro natabunan to ng isang beses itong cauliflower na to kasi maliit, hindi nakita. Kaya, nakabili ng malaki. So, ayun ang nangyayari kapag hindi organized ang mga bagay-bagay dito sa ref namin. So, ayan guys, natanggal ko na yung mga laman. And, aayusin ko to guys. Medyo matagal-tagal to na linisin. Kaya, dyan lang muna kayo. Guys, tapos ko na yung fridge sa wakas. Pero, lalagyan ko ng egg itong ating egg organizer. Unahin ko tong walang laman kasi itong isa may laman pa naman. Lalagyan ko lang to. So, pagulong-gulong na natin dyan yung mga eggs. Kita nyo ba? Wait, layo natin para kita nyo. Ayan. Ooh! Nakakatakot lang pag bumagsak, guys. Baka mabasag. Ganyan siya. Uy. Pangit lang pag maliit yung egg, guys. Kasi, ano siya, bumabali-balentong. O, diba? Ay. Oink. Tuwan-tuwa yan. Naglalaro yan. Oink. Oinks. Para ito na yung ano, huli nating iluluto. Oink. 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 Tuwan-tuwa siya. Dapat guys, ang bibilhin namin na ganito ay online lang to guys. Lagay ko dyan sa comment section yung ano, ay sa description box yung what is this, yung link. Sa Amazon namin to nabili. So, hanapin ko yung link and lalagay natin sa description description box. So, meron pang dalawang natira. Lagay natin dito. Ito kasi guys, ano to, mas nauna tong bilhin. Alam nyo ba, may mga expiration dito yung egg. Tulad nito. Ayan o. Expiration niya sa April 15 pa. Kita nyo? Oh, di ba? May expiration yun. Lagay natin yun. Dalawa pa dito. Yan. Puno na naman yung ating mga egg. Marami kaming egg ngayon guys kasi nag-sale sa ano, sa Viva. 2 box. Nasa lang 20 dirhams. So, lumalabas lang na 10 dirhams yung isang box. Tapos, etong basket na to guys, ang nakalagay talaga dito ay patatas. So, hindi ko inire-ref ang patatas, pero nandun yung patatas natin sa fridge kasi nga, ang dami nating itlog. So, dito ko muna nilagay yung isang box na egg. Kasi ito ay 15 ang ilalaman nito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama. 15 pieces ang kaya niyang ilaman. Kaya dalawa yung binili namin kasi isang box ang binibili namin na tig 30 pieces. Kapag bumibili kami ng itlog. Anyway guys, lagay ko muna ito doon sa loob para makompleto na yung... Ay, andito pala yung
patatas, hindi ko pala nilagay. Kasi nga, lalagay ko siya dito sa basket. So, ang nilalagay ko dito sa basket, guys, ay patatas ni Princess Sarah. Ayan, may patatas na tayo sa basket. Ayan nga guys, lagay muna natin ito sa ating fridge. And balikan ko kayo kapag itutol ko na kayo sa ating ref. Charot. Roof, ano yan? Ref tour yan. So, dyan lang muna kayo. So, ayan guys, naayos ko na ang ating fridge. So, dito guys, ito yung, sara muna natin to guys, ha? Unahin natin yung ating freezer. So, dito guys, ito yung ating mga frozen veggies. Ayan. Tapos, ito yung pagkain ni Best Friend sa kanyang aquarium. Sa mga isda niya sa aquarium. Yan yan nakalagay. Tapos, ito yung mga, meron din ako dito yung mga frozen fruits and yung ibang bread na hindi pa makukonsume ng mabilis. Nilalagay muna namin sa freezer. And yung mga ibang veggies pa dito, mixed veggies. Yan. Ito ano to dahon ng grapes. Tapos, dito tayo sa ating mga leftover. So, ito mga boxes na yan, guys. Mga ano ko yan, meal prep ko yan. Yung mga niluto ko, tapos, ano, ini-store ko dyan, katulad nito. Kaya may mga label. Ano, may label siya. Kita nyo ba? May nakasulat dyan. So, nilalagay ko yung grams, tapos yung calories. Dito sa side na to, ito, ay yung mga meat. Nilagay ko lang dito yung isang frozen veggies kasi wala nang space dito. So, lahat yan ay mga, what is this? Ito sa taas ay dapat mga leftover lang yan. Tapos yung mga meal prep ko. Kaso naglagay ako dito kasi nga wala na tayong space dito. So, dito sa side na to is yung mga meat. Tapos may chicken sa likod. Ito, ayan. Dito na kayo lalapit para mabilis tayo kasi naantok na ako. Gabi na guys. So, explain ko na lang sa inyo kung saan yung mga lugar-lugar nila. So, dito yung mga meat and fish. Tapos leftover sa taas. So, dako naman tayo dito sa ating fridge. Ayan, maayos na. So, dito guys, yung mga containers. Dito tayo sa kabila. Ito yung mga container namin. Pakita ko naman sa inyo isa-isa kanina, di ba, kung ano yung laman nito. So, iyaan ko na lang sa inyo yung pwesto nila. So, dito yung mga cubes, yung nuts na nilalagay sa kanin. Treats ng pusa, nandito din. Tapos, may dry leaves lang tayo dyan. Cheese. Tapos, yung ating tomato sauce. Sachet lang ang binibili ko lagi ng tomato sauce, guys. Kasi, tingnan nyo to, kahit sachet na siya, hindi ko naman siya nauubos ng buo kapag nagluluto ako. Tapos, eto lang yung injection ni Best Friend sa kanyang pig. Pain ano lang yan, pain remover lang yan, guys. Hindi yan yung parang maintenance na injection, hindi. Inaano niya lang yan pag masakit yung kanyang muscles dito. Tapos dito naman yung ating mga botelya, bagoong, alamang, tapos yung mga paste natin, katulad dito, ginger garlic paste. And then dito sa second layer, ay third na pala to, first, second, third. Ito naman yung ating mga palaman and dressing. Papakita ko sa inyo yan, i-montage natin yan mamaya, don't worry. So ayan yung ating mga dressing and spread. Tapos dito guys, sa pinakababa, mga milk yung nilalagay namin dito. Kasi matataas sila. Wala lang kaming stock ngayon kasi nga, bukas pa tayo mag-grocery. Tapos dito ko rin nilalagay yung yogurt ni Best Friend. Dumako naman tayo dito sa loob. Masyado ba tayong mataas? Okay. Babaan natin kasi nakayuko naman ako. So guys, ito yung ating dito sa side na to. Ito yung itlog. Ayan. Yung egg natin. Tapos dito sa layer na to,
mga pagkain niya ni best friend. Yung mga ano niya, yung mga labana, mga ganon, mga pickles, mga ganon. So, dyan yung mga yarn. Tapos dito sa second layer, mga bread naman to, saka cheese. Dito cheese, bread ni best friend, tapos yung bread ko. And, pag may extra bread si best friend, kaya dala-dalawa yan. Tapos dito naman yung ating mga fruits. Ayan. Kita nyo ba? Yung ating mga apples, oranges, nandiyan. Tapos dito guys, meron din dito fruits. Tapos andito na rin yung ating tomatoes. Hindi ko siya, dapat nandito ang tomatoes eh. Kaso wala pa akong container. Hindi ko alam kung nasan yung container ko ng tomatoes. And then dito ay capsicum. Hindi ko nilalagay, sinasama sa chiller yung capsicum guys. May sarili silang lalagyan kasi ano to eh, parang mabilis mabasa kapag nakat na siya. So, andyan yung ating mga capsicum. And what else? Oh, ito yung ating mga veggies guys. So, pinagsama-sama ko na yung mga veggies natin. So, ayan guys, nalinis ko na yung ating fridge. Ang saya-saya. Ready na ako sa grocery bukas. So guys, pakita ko sa inyo ang before and after. Ayun guys, at least malinis na ang ating fridge. Ready na yan sa grocery tomorrow. But anyway guys, ako ay may mga lilinisin pa dun sa lababo. Yung mga itatapon ko pa na nasa container box. Yung mga nasa boxes na hindi naman nakakainin. Katulad nung tokwang na panis, yung mga leftover na hindi naman nakakainin. So, linisin ko lang yun guys. Kaya, tsala muna kayo. Yan lang ang maganap for today guys. Maraming salamat sa panonood. And see you on my next video. Bye!